His temple, and He has dwelt in us. Blessed are we, sons and daughters of the Father, for His great love towards us. Blessed are we living in this generation, for we have seen the fulfillment of the Father's plan from the very beginning. This ministry, as He has seen from the very beginning, is now entrusted to His appointed Son, who has completed the Father's spiritual work of salvation in man. And now, as one nation of sons and daughters, let us all pray the prayer of fulfillment, confession, and affirmation of sons and daughters. Our Father. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Almighty Father. And now for the seal of God, the seal of salvation. I believe in God the Father, Almighty, our Lord Jesus Christ, who gave us all to His appointed Son, as our policy, appointed Son of God in these last days, the King of the Father's creation, His incarnation, His universe, His heaven, His earth, His temple, His audible voice, one host, keeping in heaven, and trust of the living. Amen. Oh, hallelujah. Let's give glory and thanksgiving to the Almighty Father. Praise the name of the Almighty Father, for once again, the water of life will flow freely from the New Jerusalem to the whole world. Because there's no stopping the spread of goodness. There's no stopping the light of the sun. There's no stopping the words of light, the words of salvation. Because once again, the Almighty Father has prepared a banquet of fat things for us, as we once again dine at the spiritual table with the King. Because to stand before us is the fulfillment of the Old and the New Testament. We are indeed blessed because we have our beloved pastor with us today. He's just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days, to feed us with a fresh manna of revelations and to personally bestow His blessing upon each and every one of us, sons and daughters of the Father all over the world. Make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation, His new heaven, His new earth, His temple, His audible voice, the one who holds the key to the new heaven, the Judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except they go to the Son. Our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Praise His name forever.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let your name be glorified. Thank you, Father. Let your name be glorified and magnified forever in the midst of your people, O God. Hallelujah, hallelujah. Praise His name, praise His name. Brothers and sisters, all of us in a unified voice, let us give this day to the Father in a loud thanksgiving prayer, all of us. Praise the Father. Let's give the Father one big hand clap offering and one big victory shout. Shake the hands of those around you and say, the blessings of the Father be upon you. May the Father bless all of you. Praise the Father. I will preach tonight to destroy the works of the devil in your life and to deliver to you the good news upang ihatid sa inyo ang magandang balita na walang iba kundi ang mga salita ng kaharian ng ating buhay na Diyos. Sinabi ng Panginoon dito, and He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Hallelujah! Mas mabuti ang ating Panginoon. Sino sa inyo rito ang nananalangin at hindi pa kayo sinagot sa inyong mga dalangin? Alam ko, kahit di kayo nagtaas ng kamay, marami sa inyo ang dumalangin at hindi pa sumagot ang Panginoon sa inyo. Huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong manlupaypay. Kailangan magkaroon ng pananampalataya at alamin ninyo kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Alam ninyo kung anong ginagawa ng Panginoon. Sa pananampalataya, kailangang alam ninyo kung ano ang nangyayari. Pagka dumalangin ka, ang dalangin mo dinadala sa harapan ng buhay na Diyos.
Ngunit dito sa bandang kalawakan, dito sa kalagitnaan ng mundo at ng langit, tinatawag na stratosphere. The atmosphere and the stratosphere, nasa kalawakan na yan, merong maraming masasamang espiritu na nagbabantay sa mga taong nakatira sa bawat siyudad. The devil's organization is like the organization of a well-organized army. Hindi mo lang nakikita. Pero sa mga demonyo, meron din general, meron ding mga kernel, meron ding mga captain, major, mga ranggo ng demonyo yan, at marami silang private. Ngayon, organisado yan. At bawat syudad, ang kanilang pinakapuno na si Lucifer, si Satanas, merong ina-assign na tagapamahala sa bawat lugar. Halimbawa, Takurong. Merong tagapamahala sa Takurong na demonyo, tinatawag na Prince of the Power of the Air of Takurong. Ano ang gawa ng demonyong yan? That demon sees to it that he obeys the commandment of Lucifer to him. Ano ang utos ni Lucifer sa mga demonyong kanyang ipinapadala? They see to it that darkness abounds in that place or in that city. Kailangan mapanatili nila ang kadiliman. Ano ang kadiliman? Ang kadiliman, walang iba kundi ang kasalanan. Drugs, upang sirain ang utak ng mga kabataan at tao. That is the power of the devil to destroy. Sa kanila galing yon. Silang gumagawa ng shabu. Bisyo to destroy your body is not of God, it is of the devil. The Bible tells us that the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life more abundantly. Hallelujah. Yung demonyong nagbabantay na yon, he sees to it that hatred abounds. Yung patayan, hindi sa Diyos yan. Gera, hindi sa Diyos yan. Yung hatred, yung alitan na hindi mapatawad, na pagka may kasalanan, magtatanim ako ng kawayan, hindi ka dapat tatawarin. Sabi ng demonyo, kailangan ipagpatuloy yan upang ang alitan ay magpatuloy. So may patayan. Murder is not of God. Rape is not of God. Hallelujah! Ito ang kadiliman na kailangang magpatuloy. Sugal na nakakasira, hindi sa Diyos yan. Pagkatapos karamdaman, mga kanser, mga tumor, lahat ng sakit sa katawan, sa tiyan, sa atay, sa baga, sa puso, itong lahat ay dala ng mga masasamang espiritu na ipagpatuloy so that misery and suffering and pain continues. Sapagat ito ang gawa ng demonyo. Ngayon, ano pa ang kanilang ministry? Ang ministry nila na ang lahat ng mga anak ng Diyos na dumadalangin, ang kanilang mga dalangin ay hindi makakalusot sa langit. Tingnan ninyo, pagka kayo dumalangin, merong mga demonyong sumasalo sa dalangin nyo, kumukuha. Pagkatapos mga kapatid, hindi papasok sa langit yon sapagkat sila ang humaharang. Pagkatapos hindi masagot ang dalangin nyo, lalapitan kayo ng demonyo at sasabihin, sinungaling ang Diyos mo. Tingnan mo, matagal ng panahon, hindi ka pa sinagot. Umalis ka na, huwag ka nang manampalataya. Tapos manlulupaypay ang pananampalataya mo, maaalis ka sa Panginoon at hindi mo na siya kikilalanin. Tatawa ngayon ang demonyo sa iyo. Ngayong gabing ito, I want to open your eyes to some spiritual fact that I would like to reveal to you. So you will know what's happening. When you pray, your prayer ascends to heaven right away. Si Daniel, sa Daniel, the book of Daniel, dumalangin siya. Pagdalangin niya,
Sa araw na yon, sabi ng banal na kasulatan, pumailan lang ang kanyang mga dalangin sa harap ng Diyos. Pagkatapos mga kapatid na pumailan lang, sabi ng Diyos, magpapadala ko ng anghel. Alam niyo nagdadala ng kasagutan mga anghel? Anghel. Ang lahat magsabing anghel. Alam niyo mga anghel, mga manulunda, mga manugtunda, ang nagdadala ng ating mga dalangin. When God wants to heal you, He sends an angel of healing to you. Ngayon, ang sagot, dala-dala ng anghel. Lumipat na siya papunta kay Daniel. But the Bible tells us in the book of Daniel that the prince of the power of Persia, yung prinsipe ng kahanginan sa Persia, dumating. Hinarang ang anghel na nagdadala ng sagot para kay Daniel. Hinarang siya. Alam niyo ilang araw na harang yung anghel? 21 days. 21 araw. Nakipaghamok siya doon sa kalawakan. Hindi alam ni Daniel yon. Ngunit si Daniel hindi na-discourage. 21 days, naghintay si Daniel. Hinintay niya. After 21 days, ang angel na nagdala ng kasagutan, tinulungan ni Michael, the archangel. Pagkatapos nakalusot siya, at sinabi niya kay Daniel, Daniel, pasensya ka na, sapagkat nabalam ang aking kasagutang dala-dala para sa iyo. 21 days, sapagkat hinarang ako. Ngunit, ako ngayon ay narito sapagkat tinulungan ako ng isang arkanghel ng Diyos. Narito ang kasagutan, dala-dala ko para sa iyo. Hallelujah! Halimbawa may dalangin kayo. Nandoon sa harap na ng Diyos yan. Dumating na ang anghel na ipinadala ng Panginoon para sagutin ka. Huwag kang aalis. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manlamig. Magpatuloy ka kahit hindi mo pa tinanggap ang kasagutan. Ang Diyos nalulugod sa iyong mga dalangin. Ngayon, tingnan ninyo. Kung si Daniel umalis doon sa kanyang dalangin at na-discourage siya, pagdating ng anghel, wala na si Daniel doon. Babalik ang anghel at sasabihin sa Panginoon, wala na po yung taong nanalangin at hindi ko na maibigay sa kanya ang kasagutan, kaya't ako'y bumalik na lang. Kayo, maraming dalangin, hindi pa nasagot. Ang Panginoon natin ay mayaman. Sinong kinakailangan ng pera? Pambayad ng utang. Marami kayong utang? Lahat ng maraming utang, taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Gusto niyong mabayaran ang inyong utang? Mayaman ang Panginoon. Ang lahat ay magsabing mayaman ang Panginoon. Humingi ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang bibigyan. Ang kondisyon, eto. Number 1, pagka humingi kayo sa Panginoon upang masagot kayo, kailangan meron kayong pananampalataya. Ang lahat ay magsabing pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga sinabi ng Panginoon kahit ano pa ang mangyayari. Believe God for everything that He said, even it is contradicted by your physical senses. Kahit sasabihin ng sirkumstansya mo, imposible yan. Kahit sasabihin ng iba, imposible yan. Kahit sasabihin ng iba, wala ka ng pag-asa. Pagka sinabi ng Panginoon, paggagalingin kita, paggagalingin ka ng Panginoon. Hallelujah! Sino ang nananampalataya na siya'y pagagalingin ng Panginoon ngayong gabing ito? Hindi sinabi ng doktor yan. Sabi ng doktor sa'yo, wala ka ng pag-asa, day.
Wa na kay pag-asa dong. Wala ka ng pag-asa. Sabi ng doktor, sabi ni Jesus Christ, pumunta ka sa concert crusade na ito, manampalataya ka. Paglabas mo after 2 hours, wala ka ng karamdaman pa. Hallelujah! Hallelujah! Faith is taking God at His word. Kaya sabi ng banal na kasulatan, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Sino na ang nakakita sa langit? Taas ang kamay. Sinong naniniwalang may langit? Sinong nakakita sa Diyos? Sinong naniniwalang may Diyos? Sinong nakakita ng hangin? Sinong naniniwalang may hangin? Sinong nakakita ng impyerno? Sinong naniniwalang may impyerno? Bakit naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakita? Sapagkat sinabi ng Panginoon. At alam natin ang Panginoon ay hindi sinungaling. Sinabi ng iba kung ano raw ang kanilang nakikita, yun lang ang kanilang paniniwalaan. Sino na ang nakakita sa kanyang utak? Wala. Kung susundin natin ang filosofiya ng iba na hindi ko paniniwalaan ang hindi ko nakikita, hindi ko nakita ang aking utak, wala akong utak. Sinong naniniwala na meron siyang utak? Hallelujah! Hallelujah! Evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya. Hallelujah. Pagka may pananampalataya ka, parang nakita mo na ang ibig sabihin. Parang nakasulatan. Sinong nangangailangan ng 1 milyon? Nakita na ninyo? Hindi pa? Physical nakita na ninyo? Wala pa. Tuturuan ko kayo paano manampalataya. Naniniwala ba kayong nasa kamay na ninyo yan? Tingnan nyo muli ang kamay nyo. Sabi ng mata nyo, wala. Itong physical na mata. Sabi ng physical na mata, wala. Sabi ng iyong mata ng pananampalataya, meron. Hallelujah. Sino dito ang gustong gumaling ng kanyang karamdaman? Sakit sa puso, sakit sa cancer, tumor, ano dyan? Sabi ng iyong katawan at pakiramdam, may sakit ka. Sabi ng iyong mata ng pananampalataya, wala ka ng sakit. Sinong paniniwalaan mo? Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. That is how God operates. He operates by faith. Faith is calling those things that are not as though they are. Sino walang bigas? Wala. Wala akong bigas. Hindi ko nakikita. Tawagin mo. Isang sakong bigas. Lumipat ka sa bahay ko. Pagdilat ng mata mo, kahit hindi nakikita ng pisikal, nandito na. Sabi ng pananampalataya, nandito na. Sooner or later, your words are going to have power and they will do exactly as you have said. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung may pananampalataya ka, kasing laki ng butil ng mustasa,
utusan mo, ang lahat ay magsabing, utusan mo ang bundok ng matutom at sabihin, lumipat ka sa takurong, gagawin ng sinabi mo. Hallelujah! Hallelujah! Sooner or later, what you have said will happen. That's faith. That's faith. That's faith. Bakit ikaw nasa karukhaan ngayon? Kasi nung nasa kasaganaan ka pa, naniwala ka na sa puso mo na darating din ang panahon, magiging dukha ka. Kaya natatakot ka. Darating ang panahon na kinatatakutan ko. Baka ako'y mamulubi. Dumating nga sapagkat sinabi mo na. Ngayon ikaw nasa pangangailangan, sabihin mo ang mga bagay na kailangan mo. Sabihin mo, darating ang araw na ako'y pagpapalain ng pagpapala na ibubuhos ng Panginoon na walang sukat na lugar na kalalagyan. Jesus Christ, the Word of God says, I will pour out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Wala nang lugar na kalalagyan. Sino ang naniniwala na tatanggap siya ng pagpapala na walang silid na kalalagyan? Hindi pa ninyo nakikita yon, pero naniniwala na kayo. Kaya pag uwi sa bahay nyo, palakihin ninyo ang mga kwarto ng bahay nyo. Amen. Humihingi kayo ng sasakyan? Paggawa na kayo ng garahe. Hallelujah! Merong bagong asawa sila. Bago lang nag-asawa. Kinabukasan, nagpagawa na ng kuna. Bumili na ng mga lampin. Sabi ko, bakit bumili kayo lampin? May mga kuna na, may mga damit na ng bata. Hindi pa nyo kikita ang anak nyo. Naniniwala kami, pastor, na yan ay darating. 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, dumarating na nga. Sabi ko, nakita mo na ba? Hindi pa, pero ako'y naniniwala. Bakit? Sapagkat may pananampalataya sila. Dumating ang panahon, kahit di pa na nakikita, naghahanda na sila. Hallelujah! Hallelujah! Gusto kayo magkabahay? Magpagawa na kayo ng plano. Sasabihin mo, pastor, wala akong pera. Huwag mong sabihin yan. Sabihin mo, pagka nagpagawa ko ng plano, ang pera susunod na lang. I don't know where God will take it, but it will be taken from somewhere. God is going to take it from nowhere to honor your faith. Kaya magkakaroon ng milagro sa buhay mo. Marahil sabi mo, imposible ito. Sinabi ng banal na kasulatan, with man it is impossible, but not with God, for everything is possible with God. Tingnan ninyo mga kapatid, this is how God operates. I want you to know how God operates. He takes things from nowhere and they will materialize somewhere. Tinatawag niyang mga bagay na hindi nakikita, parang naroroon na. Kaya kayong malulungkot ngayon dahil kayo ay may problema, magsaya na kayo at kayo'y manampalataya na nasolve na ang problema nyo. Halimbawa, totoo mga kapatid, totoo na, yung 1 million nasa kamay mo na ngayon, anong magiging reaksyon mo? Ano? Masaya? Masaya, di ba? Ngayon, pwede nang mapasa kamay mo yan kahit hindi mo pa nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya alisin mo ng kalungkutan, tawagin mo na yung bagay na hindi nakikita na parang nandoon na, magsaya ka na. Pagka nagsaya ka, ebidensya na yon na iyong tinanggap ang bagay na yung hiningi.
Ebidensya na yon na tinanggap mo na yung bagay na hiningi mo mula sa Kanya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! The Lord operates through the Word. It is through the Word that faith moves. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ito ang tagagawa ng ating pananampalataya, salita ng Diyos. Kaya wag na kayong magbasa ng comics, hindi lalago ang pananampalataya ninyo riyan. Wag na kayong manood ng bold, hindi lalago ang pananampalataya ninyo riyan. Magbasa kayo ng Word of God, makinig kayo ng power line, makinig kayo ng hour of truth, ang pananampalataya nyo ay lalago. Pagka may pananampalataya ka na, maaabot mo na ang Panginoon, mangyayari na ang mga milagro sa buhay mo. Hallelujah! Mauutusan mo na ang bagay na ayaw mo, aalis sa iyo. Sino ang gusto ng cancer? Ayaw nyo? Sino ang ayaw ng karamdaman? Pero nasa katawan nyo ngayon. Anong gagawin nyo? Utusan lang. Hoy, cancer, ayaw ko sa iyo, umalis ka sa katawan ko. Ngayon din. Ngayon, pag uwi mo, uy, sakit mangyapon. Huwag mo nang paniwalaan yon. Manampalataya ka, na inalis na yan. Pagkasunod araw, sakit mangyapon. Sunod araw, sakit mangyapon, pero yung pananampalataya mo hindi nang lupaypay. Maniniwala ko sa pananampalataya na ito'y inalis na ng Panginoon. Pagkalimang araw, uy! Wa naman? Wa na gyud. Tapos, magtataka yung kaibigan mo, sasabihin niya, oh, straight ka naman lumakad ngayon. Bakit anong nangyari? Pinagaling na ako ng Panginoon. Nanampalataya ako sa Kanya, pinagaling na niya, pinaalis ko ang bagay na ayaw ko, ito ay sumunod dahil ako ay nanampalataya sa Kanya. Sinong nananampalataya na hindi makalakad? Ngayong gabing ito, bago matapos ang service, tatakbo na siya. Habang ako'y nangangaral, kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka na. Manampalataya ka. Sabi ng Panginoon, according to your faith, it shall be done unto you. Hindi lang pala basta pananampalataya, kundi pananampalatayang hindi na-discourage. Lahat ay magsabing pananampalatayang hindi na-discourage. Kumatok itong babae. Judge! Tulungan mo ako! Sabi ng judge, samok. Disturbo ka sa buhay ko. Martes, Judge, tulungan mo ko. Disturbo ka nga. Merkules, Judge! Huwebes, Judge! Sabi ng judge, mamatay tas konsumisyon na ni. Hindi talaga hihinto ang babaeng ito. Mabuti pa, tulungan ko na. Sabi ng Panginoon, kung yung judge na yon masama, naisipan niyang tulungan ng babae dahil na-disturbo na siya, sino pa kaya ang Panginoon nasa langit na araw at gabi ay umiiyak sa kanya ang kanyang mga anak? Kaya huwag kayo ma-discourage. Pagka kayo'y humingi at hindi binigay sa isang araw, huwag kayo ma-discourage. 2 araw, 3 araw, 4 araw, 5 araw, 6 araw, 7 araw. Don't be discouraged. Keep on knocking on the doors of heaven. One day, God is going to look at you with pity in His eyes and He will give you what you want. Sasabihin niya, nadisturbo ng langit nang dahil sa kaiiyak ng taong ito, pagagalingin ko na nga ang karamdaman mo. Pagkatapos biglang-bigla, gagaling ka. Biglang-bigla, ikaw may pananampalataya. Biglang-bigla, makikita mo, nangyayari na yung mga bagay na hiningi mo mula sa Kanya. Sa tao imposible, sa Diyos walang bagay na imposible. Manganganak pa bang 100 years old? Sabi ng doktor, hindi na. Sabi ng Panginoon, manganganak pa. Sarah, next year, magkakaroon ka ng anak. Tumawa si Sarah dahil ang sabi ng katawan niya, imposible sapagkat 100 years old na si Sarah. Sinong 100 years old dito? Ayun, parang si Sarah nga ang mukha.
Sarah. Bakit? Sabi ng kanyang katawan, imposible. Sabi ng kanyang mata, imposible. Sabi ng kanyang mga kamay, imposible. Ngunit sinabi ng Panginoon, pagka siya nagsalita, walang bagay na imposible. Next year, the same time, the same day, the same year, next year. Dumating ang isang taon, si Sarah ay nanganak ng isang batang lalaki, ang pangalan ay Isaac. Natupad ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Luke chapter 5. Si Pedro, nangingisdat na mamalakaya. Alambat nila inuhulog. Araw at gabi, walang nakuha. Sabi ng Panginoon sa kinaumagahan, Pedro, pumalaot ka ng konti, ilaglag mo yung lambat mo. Sabi ni Pedro, Lord, our circumstances and situation tells us there's no fish in this area. We have fished and toiled all night. Kami ay mga veteranong fishermen. Wala kaming nakita dito. Walang isda dito. Sabi ng experience namin, walang isda dito. Sabi ng katawan namin, walang isda dito. Sabi ng utak namin, walang isda dito. Sabi ng mata namin, walang isda dito. Ngunit dahil sinabi mo, ang lahat ay magsabing, ngunit dahil sinabi mo, we will let down the net. Hinulog. Pagkatapos mga kapatid, hinugot. Ilan? 153 na bariles ang kanilang nakuha. Nagkabutas-butas ang kanilang lambat. Ganyan kamakapangyarihan ang salita ng Diyos pagka ating pinaniwalaan sa ating buhay. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang pananampalataya ay may pag-asa. Bakit may pag-asa? You don't know when the Lord will answer you. That's why it is sooner or later. But the hope is there. Faith is the substance of things hoped for. Pagka mayroon kang hope, yun ang substance ng hinihingi mo. Isang araw, mapapasayo na. Pananampalataya. Mahalaga yan. Pangalawa, para matanggap ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Diyos, huwag kayong ma-discourage. Pangatlo, huwag man lupay-pay. Pangatlo, kailangan purihin ninyo ang Panginoon. Hallelujah! Ang pagpupuri sa Diyos ay makapangyarihan. Yung amen ninyo, pagka sinabi ninyong, amen! Alam ninyo kung gaano kalayo tumitilapon ng demonyo? This is true. Because there was one account of a Nigerian, taga Nigeria. Ito ay kinuha na maging secret agent ni Satanas. Binigyan siya ng kapangyarihan na pwede siyang lumipad. Binigyan siya ng kapangyarihan na pwede siyang mabuhay sa ilalim ng tubig. At dinala siya sa headquarters ng mga demonyo sa Dahil, India. Pinainom siya ng dugo ng isang taong walang ulo. Binigyan siya ng kapangyarihan. At ano ang sinabi niya? Nakita niya ang ilang sekreto ni Satanas doon sa kanilang headquarters sa Dahil, India. Ano ang isa sa nakita niya? Sabi niya, ang mga praising ng mga anak ng Diyos, kahit saan sila, Amerika, Pilipinas, Canada, pagka sila'y nagpe-praising, malakas na lindol, kulog at kidlat yan sa headquarters ng demonyo doon sa kanilang pinagtitipunan sa Dahil, India. Biro ninyo, pagka sumigaw pala kayo ng malakas na, amen! Parang kinanyo ng demonyo doon sa kanilang headquarters, tumitilapon. Kaya, sa lugar na malakas ang mga pagpupuri, hindi mapasukan ng demonyo. Hindi sila makaporma na makapasok upang manlupaypay ang pananampalataya nyo. Kaya ang demonyo pagka nakapasok sa isang paglilingkod, ang unang kinukuha ay yung lengguwahe ng inyong pananampalataya. You know, language has a faith. Faith has a language. And the language of faith is praise and worship. Ang lahat ay magsabing, the language of faith is praise and worship. Ang unang kukunin niya sa iyo at nanakawin yung pagpupuri mo. Alam niyo kung anong sikreto niyan sa Espiritu, sinasabi, God dwelleth in the midst of the praises of His people. Naninirahan ng Diyos sa kalagitnaan ng pagpupuri ng kanyang bayan.
Isang araw, pumasok siya sa Jerusalem. Ang ingay ng mga tao, Hosanna! Hallelujah! To the name of the Lord! Sabi ng mga Pariseo na hindi sanay sa malakas na pagpupuri, sabi ng Panginoon, pahintuin mo nga ang mga disipulo mo, ang ingay-ingay nila. Sabi ng Panginoon, kung pahihintuin ko sila, alam ninyo kung sinong sisigaw ng papuri sa akin? Itong mga bato na nasa gilid ng daan, sisigaw sila at sila ang pupuri sa akin. Mga anak ng Diyos, kailangan hindi mawawala ang papuri sa inyong mga bibig sapagkat yan ay tanda ng inyong katagumpayan. Purihin mo ang Panginoon. Bawat praise the Lord, may pagpapala na dadaloy sa buhay mo. Bawat hallelujah, bawat amen, bawat clap offering, yan ay mayroong malaking pagpapala na tatanggapin mula sa Kanya. Hallelujah. Lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ko narinig. Ano kaya nangyayari sa headquarters ng demonyo ngayon? Tumitilapon silang lahat. Itong lahat ay nangyayari sa spirit world. Hindi nakikita ng inyong mga mata. Ngunit ito ay katotohanang nangyayari. Kaya pagka kayo ay lumabas dito, matagumpay ang inyong mga damdamin at malakas ang inyong pananampalataya dahil lumilinis kayo sa mga masasamang espiritu na kung minsan ay nakasakay sa mga balikat nyo, hindi lang nyo kakita. Kaya kung minsan sabi nyo, bakit ang bigat ng aking buhay ngayon? Bakit ako'y puno ng depression ngayon? Bakit ako'y puno ng kaguluhan ngayon? Those are the works of the devil in your life. When you are sanctified by the words of God, itong mga masasamang espiritu nagpapabigat sa iyo, aalis yan. Pagkatapos papasok sa iyo, yung mga pagpupuri, magiging clear ang pag-iisip mo. Ang lahat ng kabigatan maaalis. Ang depression will be lifted up. Any kind that the devil will come and give to you in the form of depression will be lifted up by the sanctification of the Word of God. Pagkatapos gagaang ang feeling mo. Makakaawit ka at sasabing, ang gaan-gaan ng feeling. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ang nasa sa iyo. Pagka nasa sa iyo ang Diyos, pagka tumawag ka sa Kanya, anumang oras, ang Kanyang kapangyarihan ay bababa at ikaw ay pagpapalain. Hallelujah! Hallelujah! Pangapat na bagay para matanggap ninyo ang mga sagot ng inyong kahilingan, patawarin ninyo ang lahat ng nagkasala laban sa inyo. Open your hearts. Let hatred go. Let emulation go. Kung meron kang sama ng loob, kung meron kang inis, kung meron kang galit, kung meron kang buot, buksan mo, alisin mo sa kapwa-tao mo, patawarin mo. Then magiging clear ang buhay mo. Titingnan ka ng Panginoon, nakapagpatawad ka. Sabi ng Panginoon, patatawarin din kita sa lahat ng kasalanan mo. At mula ngayon, ang pagpapala, ibubuhos ko sa iyo. And then doors of blessings will be open to you that you don't know of. Even the doors of darkness will open to you. And God will make a highway before you. At kahit pagpapalang hindi mo hiningi sa buhay mo, ibibigay ng Diyos sa buhay mo. Kahit hindi mo hiningi, ibibigay ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo ang pinakamaliit na pagpapalang may bibigay ng Diyos sa inyo? Yung kwarta, pera. Pinakamaliit yan. Pangalawang pinakamaliit, healing of the body. Pinakamaliit yan. Material, bahay, pinakamaliit sa Diyos yan. Pinakamaliit. Ang pinakamalaking may bibigay ng Diyos sa iyo, yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ako'y pumunta rito, hindi nagdadala ng aking sariling kaharian. Nakasulat dito at nakikita ninyo, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. He's the King of kings and the Lord of lords. Sino rito ang tatanggap sa kaharian ni Jesus Christ, ang pangalang higit sa lahat ng pangalang nakakapagligtas ng ating kaluluwa? Is He welcome in Takurong? Welcome ba si Jesus Christ sa Takurong? Welcome ba ang Kanyang paghahari dito? Hallelujah!
Sinong gustong pumasok sa kaharian ng langit? Gusto ninyong pumasok doon? Gumawa siya ng paraan para makapasok kayo doon. Anong paraan? Ang kanyang kaharian pinababa dito. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Makakapasok ba kayo? Eto, dinala na dito sa langit. Marami kasi nagreklamo Layo ng langit, hindi kami makapasok dyan. Kaya kung hindi kami malalangit, wala kaming kasalanan. You are to blame because heaven is so far away. You cannot blame us. Sabi ng Panginoon, ibababa ko sa tinitirahan ninyo ang aking kaharian. Magpapadala ako ng paraan para makapasok kayo. Sino sa inyo ang gustong pumasok sa kaharian ni Jesus Christ na nandito na sa lupa? Dito kayo pinuntahan sa inyong mga lugar at binuksan ang kanyang kaharian dito. Kaya wala na kayong masasabi pang ang layo naman ng kaharian ng Diyos. Nandirito na. His kingdom has come. How did you know that His kingdom has come? Because His will is going to be done by people who have surrendered themselves unto Him. Gusto talaga niyo makapasok sa kaharian ng langit? Sino gustong makapasok sa kaharian ng langit? Thy kingdom come. Dito na. Ang paraan isa lang. Pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pastor, ano po ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay pangako na gagawin mo sa harap ng Diyos at sasabihin, Panginoon, mula ngayon, tinatanggap kita na aking tagapagligtas. Lord, hindi lang tagapagligtas, Hari, hindi na ang kalooban ko ang masusunod, ang iyong kalooban na ang aking susundin mula ngayon. Yan ang pagsisisi. Pagka nagsisi ka, nakapasok ka na sa kanyang kaharian. Pagka nakapasok ka, makikilala mo na siya ang hari. Hindi na ikaw ang hari, siya na. His will be done in your life. It is the will of God for you to listen to the words of God. Sabi ng will ng pastor mo, huwag kang makinig kay Kibuloy. Sabi ng kalooban ni Jesus Christ, makinig ka sa kanyang mensaherong pinahiran sa huling araw na ito. Sabi ng kalooban ng Diyos, magbigay ka ng tithes. Sabi ng kalooban mo, huwag kang magbigay. Sino ngayon ang susundin mo? Kung siya na ang iyong hari, natural, si Jesus Christ ang susundin mo. Sapagkat pumasok ka na at nangako, not my will, but thine be done. Obedience is the subject that the Lord taught us when He came to earth. Because He was the one who first was made as an example to us when He, the Father, had commanded the Son to come. And the Father said, you must drink this bitter cup. What's the bitter cup to be drunk by the Lord? It's the cup of Calvary. It's the death on the cross. It is that shameful death on the cross that must be the bitter cup. But the flesh of Jesus Christ said, let this cup pass from me. But because He knew that He was teaching us a lesson, His spirit overwhelmed the will of the flesh. Anong sinabi niya? Not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Ang lahat ay magsabing, not my will, but thine be done. Hindi na ang kalooban ko. Hindi na ang kalooban ko. Kundi ang kalooban mo ang mangyayari sa buhay ko. Amen. Ang demonyo natatakot sa mga salita ng Diyos. Ang problema mong daladala, hindi sa iyo yan, sa Kanya yan. Yan ay aalis sa buhay mo sa mga sandaling ito. Alam ninyo kung kanino binibigay ang pagpapala? Panglima, bago ninyo matanggap ang pagpapala, paano? Panglima na bagay. Kailangan ikaw ang interesadong lumapit upang tanggapin ang pagpapalang yan. Hindi pipilit ng Diyos sa iyo ang pagpapala.
Sinong naniniwala ang langit ay makapagliligtas? Sinong naniniwala na ang langit ang kaligtasan? Sinong naniniwala na ang pagsunod kay Jesus Christ ang siyang kaligtasan? Sinong naniniwala na ang Word of God ang siyang daan ng inyong kaligtasan? Dapat mga kaibigan at mga kapatid, ang 5 palatandaan para matanggap mo ang kanyang kasagutan, willingly, voluntarily, ikaw ang lumapit at tanggapin ito. Hindi ipipilit ng Diyos ito sa mga ayaw. Siguro, tulad ng isang kabayo, madadala mo sa tabi ng ilog, pero kung ayaw niyang uminom, hindi siya iinom. Ganon din naman sa pagtanggap ng pagpapala. Eto, sabi ng Diyos ang pagpapala, pero kailangan ikaw ang tumakbo at tanggapin mo sapagkat hindi ipipilit ng Diyos sa iyo ang pagpapala kahit ito ay alam niyang kailangan mo. Kailangan ikaw ay interesado. You can be interested and you can be sincere. Sincerity is one of the conditions to receive the power of God. Sincerity is one of the conditions to receive an answer from God. Kailangan ikaw ang may interest na tanggapin ito sa buhay mo. If there is anything that God hates, it is forced worship. Hindi ipinamimilit ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Hindi niya ipipilit kahit ang kanyang mga salita. Hindi niya ipipilit kahit ang kanyang kaligtasan. No. The Lord will not force you to receive it. He is here saying, come and receive it. Kaya sinabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Yung lalapit lang ang siyang makakatanggap ng pagpapala. Kung sa puso mo, sinabi mo, ayaw ko. Pastor, ayaw ko. Yung puso ko, sarado yan, nakakandado pa. Hindi na mabubuksan yan. Kahit pa alam ko ang katotohanan, sa iyo galing pinangangaral mo, kung ayaw ko, hindi mo mabubuksan. Hindi ka pipilitin ng ating buhay na Diyos. Kailangan para matanggap mo, 5, kailangan lumapit ka. Sincerely, you want to receive it at sabihin mo, Panginoon, kailangan ko po ang pagpapala mo. Tingnan ninyo mga kapatid, pumunta kayo ng Maria Cristina Falls, magdala kayo ng sisidlan. Kahit pa ang lakas ng bagsak ng tubig ng waterfall na yan, pagka yung sisidlan ninyo may takip, kahit isang tulo o isang patak ng tubig, hindi makakapasok dyan. Kahit ang lakas, dito makapasok kayo. Ang lakas ng salita ng Diyos, ang lakas ng kanyang kapangyarihan, ang lakas ng kanyang pagpapala. Pero nakasarado at nakakandado yung puso nyo, lalabas kayo rito na pareho rin sa pagpasok nyo. Walang laman, paglabas, wala pa ring laman. Pero pagpasok nyo rito, bukas ang puso, may pananampalataya, may interes, sincero, natatanggap ng pagpapala. Paglabas ninyo rito, punong-puno kayo ng pagpapalang nagmumula sa Kanya. You will be filled with the power of God. Yung babae, pinamilit ba sa kanya yung kaligtasan? Hindi. Yung babaeng merong sakit ng pagdurugo, 12 years of disease that this woman has in her body, the Lord did not force her to receive healing, but it was her faith that says, if I could only touch the hem of the garment of Jesus, I will be made whole. Siya ang nagsipumilit na makahawak sa damit ng ating Panginoon. Hindi ipinilit ng Panginoon sa kanya ang kanyang kagalingan. Nung nahawakan ng babae, bukas ang puso, may pananampalataya, sincero, hiningi niya. All of a sudden, ang kanyang pagdurugo ay huminto. Then Jesus Christ stopped and He said, who touched me? And the apostle said, you are asking who touched you? Look at the throngs of the multitudes of people that are following you. Everyone is touching you. But Jesus Christ said, somebody touched me because power and virtue has gone out of me. Sabi nung babae, ako yun, Panginoon. Hallelujah, ako yun. Ako yun, Panginoon. Sabi ng Panginoon, babae, huwag kang matakot. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Hallelujah!
Sinong gustong tumanggap ng kaligtasan willingly? Sinong gustong tumanggap ng kagalingan willingly? Sino sa inyo ang naniniwala na matatanggap niya sa pagmagitan ng sincerity ng kanyang puso, matatanggap niya ang pagpapalang ninanais niya ngayong gabing ito? Hallelujah! Hallelujah! Ibibigay ng Panginoon yan sa lahat ng dumarating sa kanyang harapan at nagsisipumilit na tanggapin ang mga pagpapalang yan. You will not receive a blessing from the Lord if you are forced to drink of the water, if you are forced to worship Him, if you are forced to accept it. The Lord will not give it to you. Alam niya ang langit kaligtasan, pero hindi niya kakalad ka rin yung mga paa mo. Sasabihin mo, ayaw ko sa langit! Gusto ko sa impyerno! Sabi ng Panginoon, bye-bye. Diyan ka na, yan palang gusto mo. Pero pag sinabi mo, Panginoon, magsisipumilit po ako. Kailangan ko ang kaligtasan. Sincero ako tulad ni Cornelius. He was prayerful. He gave much alms to the poor. His heart was open. And then one day, an angel came. At sinabi niya, Cornelius, your prayers ascended to heaven as a memorial before God. Your prayers are ascending to heaven. Now, I want to pray for you. Your specific needs will be met tonight. Miracles of healing will come to you. Kung patay ang pananampalataya nyo, wala na kayong lakas, lalakas kayo mula ngayon. Mananagumpay kayo mula ngayon. Magkakaroon ng kolor ang buhay nyo mula ngayon. Aalisin ng Diyos ang worry mo. Alam ba ninyo na hindi problema ang nakakatanda sa tao? Alam niyo kung ano nakakatanda sa tao? Pag-aalala. Everybody says, worry. Makes me 20 years older than my real age. Worry. Worry. According to U.S. scientific findings, medical findings, work can make you younger. Trabaho pala nakapagpapabata, hindi nakapagpapatanda. Ang pag-aalala ang nakapagpapatanda. Magtrabaho, huwag mag-alala. Sinabi ng iba, pastor, maganda yan. Hindi na pala ako magtatrabaho, hindi na ako mag-aalala. Huwag mo alalahanin ang kakainin mo bukas, ang idadamit mo, ang iyong tahanan. Huwag mo alalahanin. Sabi niya, hindi na ako mag-alala, hindi na ako magtrabaho. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka na magtrabaho. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Inaalala mo yung husband mo? Huwag kang mag-alala. Inaalala mo yung trabaho mo, baka maalis sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ibigay mo sa Panginoon at siya ang bahala sa'yo. Hallelujah. Huwag mo alalahanin yung sakit mo, ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Sa pag-aalala mo sa trabaho mo, gumaling ka ba? Lalo kang nagkasakit, di ba? Kaya huwag mo alalahanin yan. Ibigay mo sa Kanya. Nandyan na yan eh. Ang gawin mo lang, ibigay sa Kanya. At handa na kayong tumanggap ng pagpapala ngayon. Kayong nasa harap ninyong television set sa mga sandaling ito, handa na kayong tumanggap ng pagpapala, buhay na kayo sa harap ng Diyos dahil buhay lamang ang tumatanggap ng pagpapala. Hawakan ninyong muli ang television sets ninyo at tatanggapin ninyo ang pagpapalang galing sa Panginoon mula ngayon. Hallelujah. Ang inyong kamay dito papunta sa akin. Lord Jesus, lahat ng mga anak ninyo ngayon na ang kamay ay nasa direksyon ng altar dito. Lahat ng inyong pangangailangan, milagro ng kagalingan, kasagutan, asahan ninyo mula sa Panginoon, pasa sa inyo ang pagpapalang inyong hinihiling sa loob ng linggong ito. Hallelujah.
Magtatagumpay ka, anak ng Diyos. Ikaw na may sakit na pumunta rito, madadama mo, magaling ka na sa mga sandaling ito. You are healed. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang manupaypay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mananagumpay ka sa iyong problema na pinapasan ngayon. Hallelujah. Ama, ang lahat po ng inyong mga salita na nasa kanila ngayon, selyuhan ninyo ng inyong kapangyarihan. Tinatalian ko ang mga demonyo sa inyong mga lugar. Tinatalian ko ang mga prinsipe ng mga demonyo sa inyong mga lugar. Walang haharang sa mga dalangin ninyo. Mga anghel na nagdadala ng inyong mga kasagutan, darating sa inyong mga pamamahay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, banal na Diyos, sa mga pagpapalang sa kanila ay pumunta ngayon sa kanila pong mga pamamahay at tahanan. Mga magulang nyo, mga anak nyo, mahal sa buhay, na wala dito ngayon, huwag kayong mag-alala. Palalapitin sila ng Panginoon, pagagalingin ang kanilang karamdaman, aalisin kayo sa pamatok na demonyo. Kayo ay aalis sa pamatok na yan ang sumpa sa inyong buhay. At mula ngayon, lalakad sa kanyang mga pagpapalang. I rebuke the spirit of sin. I rebuke the spirit of diseases and afflictions. I rebuke the spirit of poverty. I rebuke the spirit of vices. I rebuke the spirit of darkness. I bind all these enemies of your soul in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Woo! Hallelujah. I look at the cross, then I turn to sight. I knew that crosses meant someone must die. Things that were dear, I clutched them in fear. As I turned to leave, a voice rang out clear. I never walk out on you. I stayed around till redemption was through. I never asked more than I'm willing to do. Don't leave me now. I've never walked out on you. My whole life is changed since I knelt at the cross. Things that were gained to me, I count as loss. As long as I live, I'll remember the day when the best friend I had
took time to say, I never walked out on you. I stayed around till redemption was through. I never asked more than I'm willing to do. Don't leave me now. I'll never walk out on you. My whole life is changed since I knelt at the cross. Things that were gain to me, I count as loss. As long as I live, I'll remember the day when the best friend I had took time to say, I'll never walk out on you. I stayed around till redemption was true. I never asked more than I'm willing to do. Don't leave me now. I'll never walk out on you. Don't leave me now. I'll never walk out on you. I love you forever till the end of time, when the moon turns to blood. What a comfort to know you're mine. I love you when it's raining or when the sun shines through, when all is well or if it's stormy, I still love you. If you only saw my good and could not forget the bad, trying would be useless and life will be so sad. I can't forget my stumblings and how you
the world may not remember, but I still love you. I love you forever till the end of times, when the moon turns to blood. What a comfort to know you're mine. I love you when it's raining or when the sun shines through. This world may not remember, I still love you. I love you forever till the end of times, when the moon turns to blood. What a comfort to know you're mine. I love you when it's raining or when the sun shines through, when all is well or if it's stormy, I still love you. When all is well or if it's stormy, I still love you. Father, we thank you for all the manna of revelation we received today. Bless all your people wherever they are. Answer their prayers, Father, whatever the needs they may have in their hearts. All the KLCs that are being blessed today, bless them more with spiritual, financial, and spiritual blessings, Father. Especially those who are guests for the first time in their KLCs. And all of those who have followed this program for the first time, they've seen and heard the message of the appointed Son. Bless their hearts, bless their minds, bless their spirit. Visit them with the spiritual salvation that they have missed for a long time, Father. And this is now the time of salvation. Today is the day of their salvation. Bless them, Father. Answer all their prayers. May it be for healing of the body, financial blessings, or blessings of revelations for the salvation of their soul, not only them, but their whole family. To you I give the glory, the honor, and the praise, only in the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. To Him be the glory forever and ever. Amen and amen.